Ibilad daw ng konti. Yan yung atin. Puta, iba kulay. Hindi kulay puti yun sa akin. Ayan. Sir, mga gaano katagal yan? Mga 5 minuto, ganun, 10 minuto. Ha? 15 to 20 po. 15 to 20 minutes. Babalikan ko na lang po. Thank you very much. So, ikot po tayo rito sa Davao City Hall. Ito po ang Davao City Hall. Yan. Ay, councilor po siya. Sino po ang councilor dyan? Councilor de Campo po, yun ang kaway. Siya po. Hello po. Magandang araw po. Vlogger po ako ng Duterte. Galing po ako sa Bulacan, sir. Baka pwede po kayo ma-interview. Nagsabi po sila, kayo daw po yung nagpa-sponsor ng mga tatak na yan. Kasi nagpatatak po ako ng t-shirt para bukas. Maraming salamat. Opo, initiative natin ng opisina, of course, with the support of our Congressman Paulo Duterte. Pinangunahan natin ito para naman na tumaas kasi yung demand ng mga t-shirt naghihingi, hindi naman kaya sa budget natin na mamigay ng mga t-shirt. So kaya hinikayat natin na kung meron kayong mga lumang t-shirt dyan, gusto nyo pa-imprentahan, dalhin na lang dito. Kaya inilusad namin itong free t-shirt printing in preparation for tomorrow's rally. Hanggang kailan po yan, yung free t-shirt printing nyo? Supposedly hanggang today lang ito, but I understand mag-i-extend sila hanggang tomorrow. Opo. Before sa rally. Bali po kasi napasabihan po kami bukas may magaganap yata na meeting ng mga leaders tapos sa hapon po yung rally. Ano po ba yung magaganap bukas para po mas maliwanagan yung nanonood sa atin sa iba't ibang parte ng Pilipinas? Ito po ba tatapatan daw nyo yun sa Quirino Grandstand? Totoo po ba yan? Sa totoo lang, hindi ko alam na meron palang aktibidad sa Quirino Grandstand. Hindi ko alam na may aktibidad sila. Nalaman ko lang na parang baliktad, parang kami atang tinatapatan. Pero tinapatan man o hindi, talaga nakaschedule na ito. So wala pong kinalaman, hindi po kayo, kasi yan po lumalabas tinapatan daw ng mga Duterte yung rally sa Quirino Grandstand. Hindi, nagdududa nga kami ang tinapatan dito so totoo lang, matagal na ito na schedule talaga. Bukas, darating ang mga iba't ibang leaders sa iba't ibang lugar, not only in Mindanao, but from the entire country, darating tomorrow. Yun, magkakaroon na pagtitipon-tipon doon dito sa may Grand Mensing Hotel. I'm not privy kung anong mga pag-uusapan doon kasi kami dito, tutulong din kami sa preparation sa rally. Kumusta naman po ang preparation nyo sa rally ngayon? Ay, maganda naman po at nakasalukuyan namang naka-in place na yung security measures natin kasi yun ang unang-unang concern natin, no? Yung seguridad. Paalala lang po sa ating mga taong bayan na dadalo bukas na bawal po magdala ng mga backpack, ano? Bawal din magsuot ng mga jacket kasi may ordinansa tayo dyan. Ito po. Konsi. Okay na to? Papacheck na lang natin. May mga kumakalat naman ng mga security forces natin. Kasi para lang masiguro natin, no? Hindi natin alam kung anong mga balak ng mga masasamang elemento pero sinisiguro natin yung dadalo bukas safe sila dito sa siyudad ng Davao. Okay, mga ilan po yung tinatansyan yung dadalo bukas? Narinig ko parang nasa mga mahigit 50,000 daw. Wow, 50,000. Kabahan na yung mga taga Quirino Grandstand. Hindi kasi kung sabihin mo lang 100 per barangay, we have 182 barangays, nasa 18,000 na yon. Davao City lang yon. May darating pa iba sa iba't ibang lugar. So we're really expecting na maraming tao darating. Kaya nga, may mga kakalsadahan kami dito na papasara, sarado muna. Kaya inihikayat natin yung mga motorista na kung pwede, naglabas na kayo ng listahan sa mga kalsadang iwasan para hindi na sila maabala bukas. So maraming salamat po, Councilor Tek Ocampo, no? Tama po ba? Tama po. Kasi ngayon lang, hindi ko po kilala yung ibang taga Bulacan po kami. So talagang tinututulan po namin yung kasama po kaming mga vlogger ni Pangulong Duterte at ni BP Sara, tinututulan talaga natin yung PI na yan, no? Kasi hindi kami naniniwala din na
ito talaga ay people's initiative. Kayo po, ano sa tingin niyo? Wala eh. Kanilang initiative lang yan eh. Alam nyo, itong napag-uusapan lang itong pag-amend ng Constitution. Si Pangulong Duterte nga, gustong-gusto niya noon yan eh. Kasi gusto niya federalismo. Pero hindi niya pinilit. Dahil nirespeto niya yung taong bayan. Yun lang naman talaga eh. Eh, nangyari ngayon, sila-sila lang eh. Kung totoong people's initiative ito, transparent. Pupunta ka sa isang gym, itong pag-uusapan natin. Pirma kayo kung gusto nyo, ito yung babaguhin. Transparent tayo, hindi yung babahay-bahayin mo. Tapos, pirma ka dito, may 100 ka. Pirma ka dito, may ayuda ka. Hindi, kalokohan yun. At saka isa pa po, yung wala pong umaamin, yun ang nakakatakot. Walang umaamin sa kanila. Hindi daw kanila. Kayo po ba naniniwala na sa January sila nagsimula, tapos na raw ngayon? Kung walang politiko behind that, no? Imposible yan. Alam naman ng taong bayan yan eh. Taong bayan mismo, tanongin natin yung mga nakapirma eh. Kung sino ang naghihikayat sa kanilang pumirma. Puro congressman ang naririnig natin eh. Meron po ba kayong mga tao na ine-expect na dadalo rito bukas? Well, we're expecting, of course, mga leaders natin sa iba't ibang lugar, and we are also expecting the Duterte. I'm not confirming that they will attend, but we are expecting that the Duterte family might come. Si Senator Amy Marcos po. Yun ang narinig ko. Dadalo daw. Dadalo daw. Kasi inaabangan kung sa Quirino daw siya dadalo o dito eh. Sa tingin niyo po dito siya dadalo. Bakit dito? So maraming salamat po kay Councilor Tek Ocampo na First District. Maraming salamat po. Badong Aratilis po. Thank you po. Pwede po ba umikot lang dito para makita po natin yung mga pagtatatak at paghahanda po ng ng ating mga kababayan. Thank you po. Ayan po si Councilor Tek Ocampo ng First District ng Davao City. Yan, na-interview po natin. Nakita nyo naman handang-handa na po rito sa Davao City. Ito po yung another batch naman na nagtatatak. Ito, kakaiba naman sila. Hindi naman po mukhang ibang klase naman po yung pagtatatak, sir. Mukhang hindi po yan hindi po yan silk screen. Ano tawag diyan sa tatak na yan? Hindi pintura no? Digital. Yan. Wala po makasagot kung anong tawag diyan sa pintura, sa tatak na yan. Ano po tawag sa tatak na ganyan? Basta. Printing. Oo nga, yun. Doon ako nagpatatak eh. Anong t-shirt ang kailangan yan? Kahit na anong t-shirt, pwede rin. Na basta white. Kahit na anong kulay dito, basta white lang. Okay. Maraming salamat. Thank you, sir. Meron pong mga malamang volunteer po to. Mga itiman. Tignan po natin yung tignan po natin dito yung yung pong paghanda. Ito po yung stage. Ayan. Mukhang ito po yung pagdadaluhan. So, ine-expect po, no? Kung mga 50 mil daw ang dadalo rito. Grabe. Yan po ay hindi po atin sa councilor po ng First District. Si Councilor Tek Ocampo. Ano ba yung councilor? Mayor, Vice Mayor, Councilors. So, yun pala. Mga City Council. Ayan. So, gala po muna tayo rito. Yan po, marami pong mga ine-expect po. Ayon po ka sa ating nakausap na councilor ay mukhang dadalo si Senator Amy Marcos. Siyempre, ine-expect po natin yung pamilyang Duterte na dadalo po rito. Ayan, ito po, nasa harap po tayo ng City Hall. Sihan nyo po yung ating kauna-unang interview sa isang konsehal dito. No? Kaya pasensya na kayo kung yan lang po inabot. Pasubuan na eh. Nalilito si Senator Amy kung saan dadalo. Kita nyo naman. Ayan po.
Dito po, ayan, nakita nyo, City Hall. City Hall po ng Davao. Nasa unahan po ako ng City Hall ng Davao. Yan, Boss Baz, maayong adlaw. Meron kaya ta sa likod, boss. Kaway ka kasi, sabihin mo, bati ka. Oh. Yeah! Sino ba babatiin mo? Nasa YouTube ka ngayon, oh, papanoorin ni Kuya. Oh. Kuya mo ba yan? Ha? Hindi? Ayun, sabihin mo, manood siya ngayon. Naka-live tayo sa YouTube. YouTube. Kailan ka dyan, Boss Buds? Narito na ako. Narito na ako. Pinatutuyo ko yung t-shirt ko. Nagpaano ako ng t-shirt eh. Nagpatuyo ako ng t-shirt. Okay. Pasensya na. Pasensya na po kayo ha. Mabuti na lang magaling ni-interview ko eh. Wala eh. Ano ako eh. Kabado eh. DDS here, watching from. Magaling yung si Tech Ocampo interviewin. Marunong ng mga I miss you Davao. Yan. Sir Bas, ang pogi po sa haircut nyo. Stay po. Say. Sir Badong, punta ako bukas. Magpa-picture ako sa iyo. Ayan. Ayos din ang tanong mo, sir.